Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga rin sa mga kasama ko rito. Bago ang lahat, tayo muna ay umawit ang aming Diyos. Patuloy tayong magpuri sa Panginoon, aming Diyos. Nagdakila, walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kabigatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibito, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapayat, matatakbuhan. Diyos na lagi, nagkalaan kayong Diyos. Kayong Diyos ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasan, sa aming buhay bibigyan kaluguran, panawalan ng iyong dakilang pangalan, aming Diyos. Hallelujah. Aming Diyos na dakilang walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kabigatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, sa kaibigan, kagapayan, matatakbuhan. Diyos na lagi, nakalaan kayong Diyos. Come on, church. Hallelujah. Oh, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan, kayong Diyos. Hallelujah. Kaya nababakan na nababakayan, sino na nababakayan, sa bawat araw ang aming abama, Joshua, sikara babakan, aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang, for the last time kayong Diyos. Hallelujah. Oh, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming minanasa, sa aming buhay bibigyan kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan, pararangalan ng iyong dakilang pangalan, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Hallelujah, glory, hallelujah, praise God, we praise your name. Magpuli nga tayo sa Panginoon sa bagay ito. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga.
Salamat po sa pansamantalang pagtulog, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa pansamantalang pagpapahinga na naranasan namin, na binabantayan nyo kami habang kami nakapikit sa aming paligid, Panginoon. Nag-iingat kayo sa amin. Salamat po, Panginoon. At muli, nandito kami magbubulay-bulay ng inyong mga salita. Jesus, kayo po ang aming greatest teacher. Holy Spirit, kayo po ang aming greatest teacher, Panginoon. Kayo po ang may akda ng Biblia, ang salita ng Diyos. Pinahintulot niyo po ito, niloob nyo na ito'y malaman namin, at unti-unti ay ipinapaunawa nyo na sa amin, sapagkat hindi namin kayang maunawaan ito sa aming sariling kakayanan. Hindi namin kayang maunawaan ito. Lord, magpahayag po kayo sa amin. At sa bagay ito, pagpalain mong oras na aming magagamit, kayo ang maitaas, maparangalan, mapuluguran, Panginoon. Kayo lamang po. Kayo lamang po, Panginoon. Lord, tapakan po ninyo ako, ibaba po ninyo ako. Kayo lamang po ang dapat maitaas. Only Jesus. Kayo po, Panginoong Jesus. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nakasama po namin sa FB Live. Good morning po, Brother Ivan Kier Tataro Castro, Sister Josefina Lumapad, Sister Gina Yen, Sister Anita Katembong, Brother Alan Rocreo, Sister Aquino Raymar, at Auntie Rosalie Laksigen. Good morning po sa inyo. Okay, bago tayo magbasa ng ating text, patuloy na tayong uusog. Salamat sa Panginoon. Gising na ba kayo? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Kaya na ko pa sinasabi kay Sister Rami, binangungot ako, na naginip ako, ang sama ng panaginip ko. Sabi ko, Sister Rami, Sunday, binangungot ako. Ayaw niyo maniwala na binangungot ako. Kasi nga, Sunday. Alam niyo ba kung ano yung panaginip ko? Bago tayo mag-umpisa, kwento ko lang. Narinig niyo ba ako? Tapos na raw service. Kainan na raw. Ang saya-saya niyo raw. May nag-deliver daw na rider. Isang buong lechon. Tuwan-tuwa kayo. Wow, palakpakan kayo. Alam niyo bakit ako nanaginip? Ayaw umalis tong rider, hindi pa bayad. Tagising ako, gisingin niyo ako. Gisingin niyo ako, sabi ko. Hindi pa rin bayad. Sabi ni Diyos, si Pastor Lumabay niya, ano? Gisingin niyo ako. Yun, kaya ako binangungot. Kaya ako nagising. Amen? Okay. Salamat. Good morning po sa lahat. Ang text po natin ay magmumula sa John 10:19-26 at ang topic po ay Keep on telling the truth. Verse 19, dahil sa pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. 20, marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? 21, sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? 22. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. 23. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, 24, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. 25. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin.
26, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Okay, ulitin mo yung topic natin. Keep on telling the truth. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano nangyari? Nagalit yung mga Pariseyo, yung mga kaharap ng Panginoon. Bakit nagalit? Verse 18. Okay, Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Okay, 19. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Okay, amen. So, yung panalita ng Panginoon, sa huli niyang sinabi, nagkaroon ng parang division, nagkakagulo. Kasi dahil sa sinabi ng Panginoon, nalilito na yung mga tao. Kaya sabi ko nga sa inyo, kailangan nating manindigan para sa katotohanan. At dahil nagagalit kayo mga tao, dahil nahahati na, nadidivide na eh. Nagkakaroon ng division, hindi na maganda. Nagugulo na sila eh. Kaya lalong nagagalit ang Pariseo. Kaya anong sabi sa Panginoon? Meron siyang sa 20s, tarami. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? Yun. So, anong sabi sa Panginoon? Sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Alam nyo, pag talagang maninindigan ka sa katotohanan, ganyan yung mga pag-uusig ng mga aabutin nyo. Sasabihan kayong baliw. Hallelujah, hallelujah. Si hallelujah yan eh. Oh, nababaliw na yan. Si Jess, nababaliw na yan eh. Oh. Di ba? Si Sing. Di ba kasi sinasabihan ng ganon? Kasi kalimitan, yan ang trademark sa mga totoong Kristiyano. Nababaliw. Sinasapian na ng demonyo. Yan ang sinasabi nila sa Panginoon. Bakit? Dahil sinasabi niya ang katotohanan. Pero ayaw nilang maniwala. Sa verse 25 nga. Verse 25, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyo maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yun. Sa 24. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. Yun. Nagugulo na sila eh. Hindi na, kasi ang gusto nilang sabihin ng Panginoon, ako mismo ang Kristo. Yun ang gusto nilang marinig sa Panginoon. Hindi nila nakikita yung mga gawa at salita ng Panginoon. At yung mga pinagagaling ng Panginoon. And yet, ang ibinabalik pa nila ay sinasapian ng demonyo at nababaliw. Kaya pag ikaw talaga ay nagsasalita ng katotohanan, talagang ganyan ang matitikban mo. Kaya alam niyo ba, kung kayo ay hindi talaga nangangaral ng totoo, naranasan niyo na ba yun? Tuwing may kausap kayo, na isisingit niyo yung salita ng Diyos? Tapos sasabihin ng katabi mo, pag lumayo, nababalo na siguro yun. Parang wala sa hulog yun. Ganyan. Alam niyo ba? Ganyan ang tingin ng mundo sa atin. Pero anong sabi na sa kanila ng Panginoon? Sa John 8:44. Anong sabi na sa kanila ng Panginoon? Ang kanilang ama ay ang diablo. So, doon sila nakakunik. Tandaan nyo, uulitin ko, ang kausap ng Panginoon dito at ang kanyang mga tinutuligsan niya rito ay tikapagturo ng kautusan. Biyasa sila sa kautusan. And, dapat ka
sila ang unang makakaunawa. Dapat ka kakampi sila ng Panginoon eh. Kasi yung living word, kausap na nila. Kasi biyasa sila sa kautusan. Alam nila ang sulat ng mga propeta. Si Propeta Ezekiel, Propeta Isaiah, Propeta Daniel, Propeta Jeremiah, Moises, alam nila ang Torah. Ano yung Torah? Law of Moses. Yung written word ni Moises, alam nila. Pero kaharap nila yung living word na hindi nila maintindihan. Bumaba na yung salita. At gustong sabihin sa kanila, maling-mali ang pagkaunawa nyo sa mga sulat ni Moises. Alam nila. Umpisahin nga natin sa John chapter 4 verse 25 to 26. Alam niyo ba, nung unang panahon, nung wala pa ang New Testament, ang gamit nila ay Old Testament. Yun lang. Alam na mga tao yan. Eh di lalo na yung mga Pariseo. Sige, pakibasa. John chapter 4 verse 25 to 26. 25 to 26. Verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. 26, ako nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Amen. So, yung babae nga na merong maraming naging asawa, alam niya. Alam niya na paparito ang Kristo. Ang living word. Alam niya. At ano sabi niya? Siya ang magtuturo sa amin. Alam niya ang Kristo ay teacher. Amen? At sinabi niya sa Matthew 23 din, na ang Kristo lang ang magtuturo. At hindi nila alam, kaharap nila. Alam nyo, talaga, pag hindi ka maniniwala, pag hindi ka talaga mananampalataya, hindi ka makakaunawa. Kaya alam nyo ba, mahirap kausap yung hindi nakakaunawa. Kaya, sabi ko kasi, talagang kumare, iniiwasan natin yung pakikipagdebate. Bakit? Dahil kahit anong insist nyo, kung hindi makakaunawa yan, wala mangyayari. Patuloy lang kayong magpapakita na parang yung gusto nyong iparating ay ipagdidiinan nyo lang sa bawat isa. Kaya talagang yung mga naniniwala, doon nagpapasimula yung pangunawa. Ano nga ba? Yung mananampalataya, doon magpapasimula yung pangunawa. Amen? Kaya, sa 19, sa namin pakiulit, 19. Verse 19 ng John 10. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Yun. So, nagkaroon ng division. Hindi nagkakaisa. Bakit? Dahil sa katotohanan ng binabanggit ng Panginoon. Alam nyo, pag nagsasalita ka ng katotohanan, talagang ganyan. Kailangan mo manindigan. Kaya keep on telling the truth. Keep on. Sa buhay natin, kailangan nating manindigan. Pag mga araw na walang pasok, ang bawal linggo, gagawin kayong double pay, kailangan nyo manindigan sa katotohanan. Yung Sunday ay para sa Panginoon. Amen. Hindi. Dodobling ko, sweldo mo. Pero ang totoo, ang amo mo ay binubulungan ng kaaway para hindi ka makapagsimba. At pag ikaw ay pumasok na, siyempre,
hindi mo na panindigan, nagkaroon ka ng double pay, after 1 week, na-hospital ka naman. Over fatigue. Talo ka pa. Nakuha niyo ba? Kaya, mahalaga na naninindigan tayo sa katotohanan. Kasi ang katotohanan ay si Jesus. Amen? Kaya talagang, nung sabihin ng Panginoon sa mga Pariseo to, talagang nahahati sila. Nagkakagulo-gulo sila. Kaya sa verse 20, Sister Rami, 20-21. Verse 20 hanggang 21, marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? 21, sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? So, amen. So dito, talagang lumalakas. Nagkakaroon ng simpatsya ang Panginoon sa iba. Kaya talagang nasa paninindigan niya, mga kapatid. Kaya nga sa John 10:1, King James, pakibasa. John 10:1, King James. John chapter 10 verse 1. In English po, verily, Kasi Tagalog na lang. Tagalog po muna. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan. Ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Okay. So dito, sinabi na pa, katotohanan, sinasabi ko sa inyo. Talagang katotohanan, ang daladala ng Panginoon. Nangangaral siya. Talagang napakahalaga yung katotohanan. At yung katotohanan niya ay nasa atin. Nang simulan tanggapin natin ng Panginoon. Kaya nga, dahil sa kanyang pagkakabahagi-bahagi, tingnan yung nangyari. Nagkakagulo-gulo sila. Buksan natin sa Matthew 10:34. Matthew 10:34. Makinig kayo rito. Nasaan si Enden? Bakit? Mateo chapter 10 verse 32 34. 34. Verse 34, Pakitawagan si Enden, Sister Cathy. Matatapos na ang debosyo, Kam. verse 34. Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Amen. Yan ang dahilan kung bakit siya nagkakahati-hati. Nagkakagulo. Bakit? Nawawala ang kapayapaan pag merong nakakaalam ng katotohanan. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa ako na lang. Nung ako ay hindi pa Kristiyano, marami kami nagiinuman. Nagiinuman, nagkakaisa kami, payapa kami, masaya. Pero nung ako ay nakaalam ng katotohanan, unti-unti nang nagagalit sila sa akin. Bakit? Hindi na ako sumasama eh. Nagpapasimula ng mahati. Nagpapasimula ng magkaroon ng dibisyon. Amen? Amen. Si Jess, nagpapasimula ng marami magalit sa kanya. Nawawala na yung kapayapaan. Oh, di ba? Marami nagagalit. Bakit? Kasi, unti-unti lang, merong nakakaunawa. Ganun kayo, pag pinaninindigan nyo yung katotohanan, may magagalit sa inyo. Magtaka kayo pag walang nagagalit sa inyo. Pag walang nagpe-persecute sa inyo, magtaka kayo. Baka mamaya, kaisa nila kayo. Kakampi nila kayo. Tandaan nyo, sabi ng Panginoon, hindi pwede magsama ang dilim at liwanag. Hindi pwede magsama yun. Kaya kailangan nating manindigan. Kaya sabi ng Panginoon,
Hindi ako nagparito para magdala ng kapayapaan. Nagparito ako para magdala ng tabak. Ba, matindi ah. Tabak? Alam niyo ba yung tabak? Bakit tabak? Ano yung tabak? Itak. Masakit yun. Kaya yung mga Pariseo niya, nasasaktan sila. Amen? Kasi nga katotohanan eh. Hebreo 4:12. Hebreo 4:12. King James na lang. Hebreo 4:12. See, Hebreo chapter 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at mumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. yun. Sapagkat ang salita ng Diyos ay matalas sa alinmang tabak. So, ibig sabihin, masakit. Pag ikaw ay Kristiyano at gumagawa ka ng mali at hindi ka nasasaktan, aba, nakapagtataka yun. Kasi ang salita ng Diyos ay masakit. Kikumikilos yan. At talagang doon naman sa unbeliever, talagang maguguluhan sila. May sakit din yan. Bakit? Mas matalas pa sa alimang tabak eh. Bumabaon daw hanggang kasukasuan at naghihiwalay ng espiritu at kaluluwa. Ganon siya katindi. Amen? Ganyan ang salita ng Diyos. Ganyan yung katotohanan. At yung salita ng Diyos na yan, bumaba mula sa langit. Para maintindihan natin. Kung yung mga Pariseo ay alam na alam yung written words ni Moises, ang hindi nila alam, yung living word, kaharap nila, itinatama na sila. Sinasabihan na sila, mali ang pagkakaunawa nyo sa law of Moises. Kaya talagang pinapersecute ang Panginoon. Pinag-uusik ang Panginoon. Amen? Kaya kailangan nating manindigan sa katotohanan. Alam nyo, sa buhay natin ito, kung hindi tayo maninindigan sa katotohanan, sino ang maninindigan tingin nyo? John 8:51. Lagi ito yung kinukote. John 8:51. King James siya. John 8:51. John chapter 8 verse 51. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung ang sino man ay tutupad ng aking salita, ay hindi siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Amen? Katotohanan. Kung sino man natutupad ng aking salita, kahit na ikaw ay mayroong eternal security, no? Kung hindi mo naman tinutupad ang kanyang salita, nasabi ng Panginoon, katotohanan, kung sino mang tumutupad ng aking salita ay hindi na makakakita ng kamatayan. Malinaw. Kaya talagang kailangan nating manindigan sa John 8:32. John 8:32. Ikot lang tayo saglit.
John chapter 8, verse 32. Chapter 1 na lang muna. Verse 31 to Tapos post 32. ka pag sa 32. Apo. Sinabi nga ni Sa Jesus, 31 pala. Pagtapos ng 31, post. John chapter 8, verse 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon, na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Yun. Amen. Sabi niya sa mga Pariseo, kung talagang kayo magsisipanatili sa aking salita, tunay nga kayo yung mga alagad ko. Amen? Hindi basta nakadamit ka lang na Christian. Hindi ka lang basta pumapasok sa simbahan. Yung church services ay 2 hours lang. Ay yung pang araw-araw. Ibig sabihin, pag Sunday ka lang Christian, Sunday Christian ka lang. Tapos pagdating ng Monday, iba na ang buhay mo. Tuesday, Wednesday, iba ka na. Hindi ka nun ang gusto ng Panginoon. Malalaman daw na tunay nga na kayo'y mga alagad ko. Pag tayo ay talagang maninindigan sa katotohanan, mga kapatid. 32 day dyan. Verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yun. Amen. So talagang tayo na nakakilala sa Panginoon, hindi basta nakakilala, nakaalam. Tunay nga na makikilala niyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngayon ang tanong, malaya na ba kayo? O pag Sunday lang kayo malaya? Pero pagdating ng Monday, Tuesday, Monday sickness, Tuesday sickness, no? Wednesday sickness, balik kayo sa bilangguan. Pagdating na Sunday, malaya ka. Pero pagdating na Monday, nasa bilangguan ka. Nasa bilangguan ka ng kasalanan. Amen? So yung katotohanan, ay talagang kailangan natin panindigan, mga kapatid. Doon ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Huwag nyo hayaang matakpan yan. Kailangan sa school nyo, kailangan sa school, sa palengke, sa DA, magliwanag kayo. Baka mamaya ang ilaw nyo, aandap-andap na. Tapos pagdating doon, wala kayong ilaw. Pag uwi nyo rito, sinisindahan nyo uli. Tapos, pagpunta nyo sa school, patay uli. Nanuwa nyo ba ako? Pagdating ng Panginoon, yung walang ilaw, hindi kukunin. Naalala nyo ba yung 10 virgins? Yung walang mga langis, namatay ang ilaw, hindi pinagbuksan ng pinto. Kasi bakit? Hindi sila nag-iilaw. Sinasabi lang kasi, Kristiyano sila, pero ang totoo, yung kanilang gawa, yung kanilang pamumuhay, wala sa katotohanan. Amen? Amen. Talagang babatikusin kayo. Papatayin yung katotohanan sa inyo. Amen? Kaya talagang, mga kapatid, kailangan nating ipaglaban yung katotohanan. Okay, balik tayo sa text natin. Sa John 10, 20 ulit hanggang 26. 20, marami sa kanila ang nagsabi, sinasapian siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo makikinig sa kanya? 21, sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakapagpapagaling ba ng bulag ang demonyo? 22, taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. 26. 23, habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, 24, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya,
hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. 25, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. 26, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Ouch! Eh di masakit. Yung sabihan kayo ng Panginoon na hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Eh masakit yun. Bakit? Eh pag hindi ka kabilang sa tupa ng Panginoon, eh siya ka kabilang. Amen? Kaya masakit din yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 23, verse 13 to 14. MBB. Matthew 23, verse 13 to 14. 13. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. 14. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, inubos ninyo ang kabuhayan ng mga byuda at ang idinahilan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa ninyo. Amen. So dito, sinabi ng Panginoon, doon sa mga Pariseo, kahabag-habag kayo. Why? Ayaw nyo nang pumunta sa langit, sabi ng Panginoon. Ayaw nyo nang pumunta sa langit. Ngayon ang tanong ko sa inyo, gusto nyo bang pumunta sa langit? Amen. Yung mga gustong pumunta sa langit, dapat dito pa lang. Ang buhay niya ay parang nasa langit na. Kahit parang impyerno sa paligid. Pero sa'yo, may langit sa loob mo. Nagliliwanag ka. Kakaiba ka. Eh, naunawaan niyo ba ako, mga kapatid? Kaya tayo nagsasakripisyo mag-devotion para tayo ay matuto. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ayaw nyo nang pumunta sa langit, nandadamay pa kayo. Yan ang sinasabi niya sa mga Pariseo. Basa kayo ng basa ng mga kautusan, pero ang totoo, ayaw nyo pumunta sa langit. Nandadamay pa kayo. Kaya kahabag-habag kayo. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa 26, palibasa, hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Alam ng Panginoon kung sino talaga yung tupa niya, mga kapatid. Alam ng Panginoon kung sino yung tunay na tupa. Alam niya kung sino yung tunay na mananampalataya. Yung tunay na mananampalataya, talaga, hindi na tumatalikod yun. Hindi na tumatalikod yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit anong pagsubok, hindi na tatalikod yun. Alam niyo ang totoo, yung mga tunay na mananampalataya, yung pagsubok sa kanila ay nagiging kalakasan sa kanila. Narinig niyo ba ako? O parang dumaplis lang sa tenga niyo. Sa tunay na mananampalataya, ng tunay na Kristiyano, ang pagsubok sa kanila ay isang kaahaliwan. Mga kapatid, maiksi na oras natin, no? Marunong naman kayo mag-analyze kung pagsubok o tukso? Marunong naman kayo mag-analyze? Halimbawa, isang Kristiyano na lalaki, wala siyang makain. Ano yun? Pagsubok o tukso? Sagot kayo. Pagsubok. Halimbawa, yung isang babae, nilapitan ng pangit na lalaki. Ano yun? Pagsubok o tukso? Tukso. Ha? Nilapitan ng pangit na lalaki? Ha? Maniwala ako. Baka pagsubok yun. Pangit ang lumapit eh. Ibahin natin.
isang babae uli. Nilapitan ng gwapong lalaki. Ano yung pagsubok tukso? Ha? Ano na? Mga kapatid, naalala niyo ba? Hindi ko alam kung alam ng mga kabataan to. Yung kantang, "Oh, tukso, layuan mo ako." Bakit yung tukso ang lalayo? Kasi, hirap na hirap kang lumayo. Baka madala ka. Amen? Unawan niyo ko? Sikat yan eh. Yung kay Melda Papin, "Oh, tukso, layuan mo ako." Bakit? Talagang mahirap lumayo yan. Bakit? Ini-inspire yan yung laman mo eh. Pero yung pagsubok, tingnan mo. Di ba parang yung iba nga ayaw na ayaw? Yung pagsubok, ayaw eh. Bakit? Alam nila yun, mahirap eh. Yung tukso. Mga kapatid, kalimitan ang gagamitin ng kaaway sa atin. Tukso. Matalino ang kaaway. Kaya, kailangan natin manindigan. Sino oras pa ba ako? 44. So, ito bago tayo magtapos. Gusto kong maunawaan nyo. Sa pag-aaral natin ng John, marami tayong maunawaan. Pero, ang pakiusap ko lang, mag-pray tayo na pag dumating sa atin yung mga tukso, no? Yung mga tukso o pagsubok, ay manindigan tayo sa katotohanan. Amen. Alam nyo ba, dahil sa paninindigan nyo sa katotohanan, dahil sa paninindigan nyo, yung paninindigan na yan, itetest yan. Tutuligsain kayo. Pagsasabihan kayo ng mga pangit na salita. Kaya kung hindi nyo na-encounter, ay magtaka kayo. Baka mamaya, nandun kayo sa school, ay itinatago nyo na Kristiyano kayo. Nahihiya kayo. Nililihim nyo yung katotohanan. Mga kapatid, ibalita nyo ang katotohanan. Ibalita nyo yung mabuting balita. Bakit? Sa umaga, ano ang sikat na balita? Yung pangit. Magandang balita. No? Merong isang lalaki, nagbigti. Di ba? Sa puno ng kamatis. Di ba? Pangit. Laging pangit. Bad weather. Di ba? Magandang balita, pero pangit pala yung lalabas. No? So, bakit ito? Sisikat ang araw, lulubog na naman. Amen? Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, ini-encourage ko kayo. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, manindigan tayo sa katotohanan. Manindigan tayo sa katotohanan. Manindigan tayo sa katotohanan. Manindigan tayo sa katotohanan. Keep on telling the truth. Alam na natin, pag-uusig-usigin tayo. Kaya kahit ano mangyari, tatayo ka. Amen? Nandiyan ba kayo? Amen. Okay. Aming Diyos. Sister Cathy. Aming Diyos na dakila, walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga pangihirap, kapit at tiyak, Diyos na kaaliwan. Hindi ako kulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan na agapayan, matatakbuhan.
alam. Pararangan ng iyong dakilang pangalan. Pararangan ng iyong dakilang pangalan. Glory, hallelujah. Praise God. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Baka kung minsan ay itinatago naming Kristiyano kami. Patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Nasa panahon na nasa labas kami, Panginoon. Ay malaman nilang kami ay nasa katotohanan. Tulungan niyo po kami. Thank you, Jesus. Sister Cathy. Praise you, Lord God. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na biyayang ibinagkakaloob sa amin mula sa aming pagbangon, Panginoon. Ito'y galing sa inyo. At lahat, Panginoon, ng aming hakbangin, Panginoon, ay iniaasa namin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging matibay, matatag, at ang mga naririnig namin, Panginoon, na salita ninyo ay amin pong gamitin, Lord, na pampalakas ng aming mga pananampalataya at pampatibay, Panginoon. At kami nga, Panginoon, sa pagharap namin sa maghapon, sa mga tao, sa aming mga pupuntahan, sa aming mga lalakaran, Panginoon. Lord, kayo nga po ang makita sa amin. Lord God, itago niyo po kami, Panginoon, at nawa ang aming mga kahinaan, ang aming mga kasalanan, Panginoon, ay lubusan na naming mailapit sa inyo, maisuko, at lubusan ng talikuran, Panginoon. Lord God, pakalinisin niyo po ang bawat isa sa amin. Lord God, tulungan niyo po kami at mag-apoy kami, Panginoon. Hindi sapat na maging Kristiyano, Panginoon, kundi nag-aapoy na Kristiyano, O God. Yes, Lord. Lord God, Yes, Jesus. upang sa inyong pagbabalik, Panginoon, masumpungan niyo ang bawat isa na handa, Panginoon, at kalugod-lugod sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo pong papuri at pasasalamat, patuloy na pagpapala sa bawat isang kasama namin ngayong umaga. I-bless nyo po, i-bless nyo, palakasin ng patuloy, Panginoon, at ang inyong conviction, Panginoon, patuloy na naming maramdaman, marinig at pakinggan, Panginoon. Salamat sa inyo at papalain nyo ang aming tagapagturo, O Diyos. Patuloy mo po siyang palakasin, O God, at i-inspire, Panginoon, sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Sa inyo pong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Dumami ang ating mga kasama. Sister Raquel Narboneta, Sister Crisel Centeno, Ate Che Pimentel, Brother Mario Moncal Jr., Liana Rafael Balmori, Jorin Perez, Dominga Tataro, Sister Eden Relioso Dano, Sister Telma Dawson, Mary Joy Bardo Romulo, Jane Ibanez Laksigen, D.Y. Anorico, Ana Buoflor, Udi Velasco, Mary Chris Claudio, Jojo Torwell, Oliver Martinez, Emmanuel Gondraneos, Rochelle Nopre, June Kakdak. Maraming pong salamat po sa inyo. God bless.